Para matiyak na tama ang itinataas ng presyo sa mga produktong petrolyo ngayong epektibo na ang utay-utay na oil price hike, nag-inspeksyon ang mga otoridad sa mga gasolinahan sa Baguio City. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Rafi, nag-ikot nga ang mga miyembro ng Local Price Coordinating Council ng Baguio City sa mga gasolinahan na dito sa kanilang lungsod. Ito nga, Rafi, para matiyak kung tama ba yung ginawa nilang mga pagtataas ng presyo at para malaman na rin kung may sapat pa bang supply o wala o kung meron ding mga nagtatago ng kanilang supply. Hindi naman nagpa-interview ang mga namamahala sa gasolinahan, pero sa isang gasolinahan sa Legarda area, sinabi ng supervisor ng istasyon na sumunod lamang sila sa itinakda ng kumpanya na pagtataas patungkol sa presyo ng langis. Nakadepende raw ito sa pasa sa kanila ng mga oil companies at karaniwang nagiging dahilan ng mataas na cost ay ang biyahe nga papanik ng syudad na nasa kabundukan. Kahapon daw ay naubos ang diesel nila, pero 12 a.m. kanina ay nagkaroon na ng delivery kaya agad sila nakapagbenta at hindi na naghintay ng 6 a.m. kung kailan nga nagsimula ang big time oil price hike. Sarado naman, Rafi, dahil ubos na umano ang supply sa isang gas station malapit sa Baguio Medical Center. Ayon sa manager ng gasolinahan, Sabado at Linggo marami raw talaga nagpa full tank. Kaya kahapon ng umaga wala ng diesel at kagabi ay nasagad na rin ang kanilang gasolina. Ang estimate dapat Martes hanggang Huwebes pa sana mauubos ang supply nila, pero sa dami nga nung nagpakarga ay tuluyang naubos yung supply. At umaasa nga sila na ngayong bago magtanghali ay makarating na ang tanker para magkaroon na sila ng dagdag na supply. May mga nakausap naman tayo, mga rider o motorista na nakailang gas station na raw ang napuntahan pero wala rin silang napakargahan. Kaya naman nagtsatsaga pa rin sila. At sa isang phone patch interview, sinabi naman ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City na umiikot nga ang Local Price Monitoring Board para i-monitor ang oil price hike. Inaalam din nila kung talagang wala ng supply ng langis ang ibang gas station. Kapag napatunayan daw, Rafi, na may nagdeklara ng wala ng supply pero meron naman talaga, ay i-revoke agad ang kanilang business permit at ipasasara. Ukol sa pricing, sabi ni Magalong na matagal ng panahon na angat talaga ang ng 8 to 10 pesos ang presyo ng kanilang petrolyo dito sa Baguio City at iba't iba raw ang dahilan nito, gaya na lamang ng cost sa pag-akyat nga ng petrolyo sa syudad. Kaya naman, Rafi, ang nais ni Mayor Magalong ay mapag-usapan ng DOE at ng mga oil company kung paano nga ba matitiyak na hindi malalayo ang presyo ng petrolyo dito sa Baguio City doon sa tinatawag na common pump price gaya dyan sa Maynila. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. Kaugnay po sa epekto ng malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo, kausapin po natin si Piston National President Modi Floranda. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali, sir. Magandang umaga po, Kuni, at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Modi, ano ho ang sentimiento ng inyong mga miyembro sa malakihang oil price hike na ito? Una, hirap na hirap na yung ating mga driver at mga operator. Hindi pa lamang itong malaking pagtaas na ito, kundi mula po nung pumasok ng January ng 2026 ay wala nang ampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kahit malaki na po yung nawawalang kita ng ating mga driver at mga operator, hindi lamang sa hanay ng mga jeepney, kundi sa lahat po ng mga pampublikong transportasyon. At ito nga po sinasabi nila, no? Modi, yung pong sinasabi na hindi daw papasada ang ilan sa mga jeepney drivers. Sa inyo pa bang grupo may ganyan din? Sa bahagi po natin ay mayroon na tayong namumonitor na talagang dahil nga dito sa malaking epektong ito ay talagang mapipilitan sila na huminto ng kanilang pamabasada sapagkat napupunta na lamang sa oil company yung kanilang maliit na nakinikita dahil nga dito sa ubod ng taas ng presyo ng petrolyo. Kaya sa bahagi natin ay hinahamon natin ng gobyerno na ano nang gagawin ng pamahalaan para maampat yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. I see. Pero dito ho, sabi nga, may mga humihiling na ng fare increase, no, sa LTFRB. Sa inyo po bang grupo, meron na rin kayong ganyan? Sa bahagi po namin, Ma'am Connie, ay ang sa atin ay mauobliga, mauobliga tayo na talaga mag-file ng usapin ng dagdag kita dahil sa laki nga ng nawawalang kita.
Pero sa atin ay bakit tayo itinutulak? Dahil nga doon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at yung malaking buwis, yung malaking buwis na isa tax at kasamat. Yung fuel subsidy po ng gobyerno sa inyo, ano ho bang balita? April pa ho ba ito talaga maibibigay? O ang sabi baka ibigay na daw ngayong pong Marso? Po sa mga lumalabas ng mga pronouncement, mismo ng Malacanang, ipag-aaralan pa lang nila ng pagdapasok po ng April. At sa itong subsidy na ito, ay hindi naman talaga ito yung magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver at operator, kundi ito ay pansamantalang tapa lamang doon sa mas malaking nawalang kita ng ating mga driver. Yung mga operators ho ba ninyo willing na magsakripisyo ng konting kita para meron hong mas malaking boundary bang mauwi yung inyo pong mga jeepney driver? Malaki na po yung sakripisyo po ng ating mga operator dahil mula nga noong January ay dahil tuloy-tuloy na tumataas ka yung presyo ng petrolyo. Pero sinisikap pa rin talaga natin na magtuloy yung serbisyo natin sa ating mga mamamayan. And so far, ano hong mga ginagawa niyo pang measures para makatipid at magpatuloy ang inyong hanap buhay? Sa akin po, Mangkuni, ay yung ating dating 12 to 18 hours, ay ang ginagawa na lang ngayon ng mga driver, ay nagbabawas na lamang sila ng oras. Halos 12 to 16 hours na lang yung kanilang pamamasada, no? At talagang dahil nga kung magtutuloy-tuloy, ay lalong malaking nawawalang kita ng ating mga driver. So far, nakikita lang at naririnig po natin mga short-term solution. Pero kung kayo ang tatanungin, ano ba ang nakikita ninyo talaga na long-term solution sa problema po nito? Ang sa bahagi po natin na Mangkuni ay matagal na po natin itinutulak talaga na ibasura yung old regulation law, tanggalin yung isa-isang sa langis at saka yung 12% ng IVAT. Dahil sa ngayon ay halos umaabot po ng 9 pesos per liter. Yung sa ilalim ng VAT, 6 pesos per liter. Kaya pag sinama po natin, almost sa 15 pesos per liter po yung nakapatong na buwis na binabayaran po ng ating mga driver. Kaya sa akin, ang panawagan nga natin ay itanggalin na itong mga buwis na ito sapagkat nagdudulot lamang ng patuloy na pahirap, hindi lamang sa amin ng mga driver at operator, kundi sa ating mga mamamayan sapagkat sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, pagtaas ng mga pangunahing bilihin na halos hindi na makagapay yung malitakita at sahod ng ating mga manggagawa at ng ating mamamayan. At nakikita nyo ba na maaari sanang hudyat na ito ng pag-convert po sa electric vehicles sa ating public transport? Ang sa atin ay kailangan masusing pag-aralan kasi kung mag-i-electric po yung quality, at siyempre ang epekto niya yung pagtaas din lalo ang presyo ng kuryente dito sa ating bansa. Kaya pag-aralan, hindi naman yun na magre-resolve doon sa kasalukuyang kalagayan natin. Dapat ang pag-isipan ng gobyerno ay kung paano tayo magtayo ng sarili nating industriya para tayo po mismo yung lumikha ng ating public transport. Okay, maraming pong salamat sa inyo pong binigay sa aming oras, Ka-Modi. Salamat po, ingat po, ingat. Yan po naman si Piston National President Modi Floranda. Mainit na balita, may dagdag singil ang Meralco ngayong pong Marso. Ayon sa Meralco, mahigit 64 centavos per kilowatt hour yan. Ang dagdag singil ay bunsod daw ng taas presyo sa transmission charge at generation charge. Ang transmission charge ay ang bayad para sa paghahatid o pagtransport ng kuryente mula po sa mga power plant patungo sa distribution system. Ang generation charge naman ay ang kabuuang halaga ng kuryenteng binili mula sa mga supplier. 20 beses daw na mas titindi ang mga magiging pag-atake ng Amerika kung gagawa ng paraan ng Iran para paralisahin ang supply ng langis. Yan ang banta ni US President Donald Trump na inilabas niya sa kanyang social media account. Anya, huwag tangkay ng Iran na harangin o pigilan ang supply ng langis na idinadaan sa Strait of Hormuz. Sisirain daw ni Trump ang iba pang pasilidad o madadaling target sa Iran. Umaasa raw siya na hindi raw yon mangyayari. Wala pang komento ang Iran kaugnay sa sinabi ni Trump. Warm welcome ang sumalubong kay PBB Celebrity Collab 2.0 kapamilya big winner Lala Ford sa morning show ng Unang Hirit.
Sinagot din ni Lela ang tungkol sa online bashing sa kanya. Ako, I just really focus on the good things. Mas pinipili ko pong bigyang pansin yung sila, yung mga taong nagmamahal sa akin at sumusuporta at naniniwala. So, yeah, sila lang naman pumalaga for me. Grateful at naiintindihan din daw ni Lela ang pagiging protective ng kanyang ina na si Carla Estrada. Sa ngayon, mas focus daw si Lela sa brighter side. Tulad kanina na na-meet and greet ni Lela ang kanyang fans. And speaking of ships, masaya si Lela sa kanyang shippers sa ilang housemates. Patunay raw yon na nakasubaybay sila sa kanyang PBB journey. Bukod sa nakasalo sa almusalang UH Barkada, game rin si Lela na nagturo ng Martial Arts 101. For today's video, nakakaantig sa puso ang pagmamahal ng isang magulang sa Malolos, Bulacan sa kanyang anak. Oh, kumusta ka na, anak? Oh, ingat ka na lang dyan, anak, ano? Alam mo, mahal ka ng tatay mo. Huwag mo kaming kalimutan. Yan ang tagos sa pusong mensahe ng 82 years old na si Tatay Ramon sa kanyang bunsong anak na si Ramon din. Pagkagising ni tatay, humarap siya sa CCTV at tila kinakausap ang anak. Huwag daw mag-alala ang anak at maayos sila ng kanyang nanay Perlita. Kwento ng anak na si Ramon, kuha ang video noong March 5 ng madaling araw. Na-touch sa simpleng pangangumusta ng kanyang ama. Sabi ni Ramon, ini-install niya ang CCTV sa kanilang bahay para alamin ang sitwasyon ng mga magulang at tiyakin silang safe. Kasama ng magulang niya ang kanyang mga pamangkin. Sa ngayon, nagtatrabaho si Ramon sa Manila at every 2 weeks, umuuwi sa kanila. Ang heartwarming video na yan, may mahigit 1.8 million views na sa TikTok. May sagot ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa pagpapauwi ng mga Pilipinong naiipit sa gulo sa Middle East. Alam mo, napakadali magpadala ng eroplano eh. Sa totoo lang, hindi ganyan kahirap magpadala ng eroplano kung saan mo gusto kumuha or mag-rescue ng tao. Kaya lang, VP, sarado ang airspace. Siguro limitado, pero hindi sarado. Ang unang-una pong concern ng Pangulo noon, okay, open tayo, pero hanggat nagliliparan yung mga missile na yan, hindi po natin alam kung tatamaan or what, yung mga commercial flight. Binanggit niya po yung example yung nangyari sa Kuwait. So, mahirap po. Sabi niya, baka mas lalo malagay sa kapahamakan yung ating mga kababayan. Siguraduhin lang, kung sila'y ililipad, siguraduhin ligtas. Iniugnay ng bise ang Middle East repatriation sa ginawa niya noong COVID-19 pandemic bilang Davao City Mayor. Nag-charter daw noon ang LGU ng commercial flights para tulungang makauwi ang mga taga Davao City at kalapit na lugar na na-stranded sa Maynila. Sa panayam ng Super Radio DZBB kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi niyang imposible ang sinasabi ng bise na madaling magpadala ng eroplano sa Middle East. Isinasaalang-alang daw ng pamahalaan ang kaligtasan sa pag-repatriate. Handa naman daw ang gobyerno na maglabas ng supplemental budget kaugnay niyan. Sa tala ng Department of Migrant Workers, nasa 400 Pinoy na ang nakauwi sa Pilipinas simula March 5. Tukoy na ng Armed Forces of the Philippines ang Chinese handler ng 3 Pilipino na nabistong nang-iispiya umano para sa China. Dati nang iginit ng Chinese Embassy na paninira lang ang mga paratang na mayroong mga Chinese spy sa bansa. Balita natin ni Chino Gaston. Ito ang passport ng umano'y Chinese handler ng ilan sa mga Pilipinong nabukong nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea. Galing ang litrato mula sa Armed Forces of the Philippines na may hawak ngayon ng 3 inarestong Pilipino. Nalaman ang identity ng umano'y Chinese handler bunga ng tactical interrogation sa 3 inarestong Pilipino. 2 sa kanila, mga civilian employee ng Philippine Navy at Department of National Defense. Ang pangatlo, isang negosyante na malapit lang sa isang opisyal ng PCG na palihim niyang kinuhanan ng impormasyon. Ang nag-handle talaga dito is PRC National, and there are instances na pumupunta siya rito sa Pilipinas. Sometimes they meet in another country, but most of the time,
kapag tumatanggap siya ng mga information, pumupunta dito yung Chinese national na yan. We already have the name of that Chinese intelligence personnel, no, na nag-handle ng mga ganitong informant system natin na binabayaran nila. It ranges from 5 to 6 digits ng bayad sa kanila. And for every information niya, it is immediately settled. Habang patuloy ang investigasyon, rerepasuhin daw ng PCG ang sistema nila sa pag-handle ng sensitive information para di na makompromiso ang mga operasyon sa West Philippine Sea. Mananagot din daw ang PCG officer kahit pa hindi raw nito namalayan na nagagamit lang siya ng taong malapit sa kanya. Definitely, there will be charges that will be filed against the Coast Guard personnel. But as of this time, hindi ko pa masabi kung ano ito. Nagpahayag ng pagkabahala ang Malacanang sa pagkakabisto ng mga umano'y espiyang Pilipino ng ilan empleyado pa ng gobyerno. Nabisto rin daw ang bahagi ng Chinese network na ang pakay ay sirain ang kredibilidad ng Pangulo at mga opisyal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Nakakabahala po talaga. Huwag niyo pong ibenta yung Pilipinas ng dahil lang sa pera. Dati nang sinabi ng Chinese Embassy na paninira at gawa-gawa lamang ang mga paratang na may Chinese spy sa bansa para sirain ang relasyon ng China sa Pilipinas. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagka-grass fire sa Malolos, Bulacan. Nangyari po yan sa bakanteng lote sa Barangay Dakila at bahagyang naapektuhan ang daloy ng trapiko sa katabi nitong MacArthur Highway. Rumisponde naman ang Bureau of Fire Protection para apulahin ang apoy na halos 20 minuto ang itinagal. Abot po sa 700 square meters ang lawak ng damuhang nasunog. Ayon sa BFP, napabayaang siga ang sanhi ng grass fire. Getting married na nga ba sina Kapuso actress Bea Alonzo at businessman boyfriend Vincent Co? Sa live stream kasi ng isang simbahan sa Manila nitong Sunday, may inilabas na marriage banns ng isang Ferdinand Vincent Peco kay Philbert Angeli Escalante Ranolio na tunay na pangalan ni Bea. Wala pang confirmation mula sa dalawa. August 2025 nang kumpirmahin ni Bea ang relasyon nila ni Vincent. Sa story conference ng upcoming Kapuso show niya na Whispers from Heaven, last month, sinabi ni Bea na gusto niyang maging pribado ang tungkol sa kanyang love life. As much as I would like to share with you, pero syempre kasi I'm also protecting someone who's not from showbiz. He has a private life. He's a private individual.